Magandang araw po sa ating lahat and welcome back dito sa ating Sunset Moments ni Sir Kutaylo. And atin pong inaalay ang ating pasasalamat sa Panginoong Diyos. Maganda po ang panahon dito sa Japan, umiinit na, tapos na yung winter, nasa kalagitnaan na po tayo ng spring. Wala na po yung sakura or cherry blossoms, nagsipaglalaglagan na yung mga petals nila, kaya andito na humaharurot na yung mga dahon ng mga puno ng kung ano-anong mga halaman dito, tanim, pati na rin yung sakura or cherry blossoms. Kasi kapag cherry blossoms talaga, ladlad talaga yung mga dahon, kalbo ang puno niyan. At pag matapos yung winter, yan, dahan-dahan na magsulputan yung pamumulaklak, mamumukadkad na yung sakura or cherry blossoms. Sakura po ang tawag ng cherry blossoms dito sa Japan. Ito lang pong isang topic natin ngayon, tungkol ito sa mga succession. Kung sino ang susunod. Kaya merong sa theology, merong tinawag na the doctrine of succession. Sa politika naman, meron talagang successor. Kasi merong mga years, number of years sa isang termino ng namumuno. Ang sa Japan kung parliament naman, ang termino naman dyan ay nandun sa kamay ng mga kongreso. Kasi sila ang nag-e-elect, namimili kung sino yung magiging prime minister nila. Pero kung sa presidential government naman, form of government, talagang ang buong bansa ang kailangang buboto kung sino magiging mamumuno. Kaya sa Philippines, merong midterm election. So, yung kalahati sa mga senators, from the total of 24, yung 12 ay kailangan bubotuhan ulit. Kailangan may ibobotong 12 senators bago, re-electionist ba, o mga bagong kandidato. Ang sa Kongreso naman, 3 years lang yung term nila sa isang termino, kaya kailangan ulit ang eleksyon para sa mga congressman. At ganun din sa mga local government units. Sa governor, board members, city mayors, town or municipal mayors, vice mayors, city councilors. Nahuhuli lang po yung mga yung barangay elections, dahil nga sa medyo yielding ito kung saan kailangan i-postpone ba yung mga election ng barangay officials due to some mga the exercise of mga activities tulad ngayon ng election. Hindi mo pwedeng ipagsabay yung election ng barangay dito sa mga midterm election, kasi ang barangay ang talagang mag-aasikaso sa elections. So, ganun po sa presidential form of government. Sa mga naman, businessman, andun naman yung board of trustees or board of directors, na kung saan sila yung decision-making body, kung sino yung magpapamiting ba yung chairman of the board, at mag-i-elect sila ng bagong either president ba or chief executive officer, na kailangan din na merong or isang stockholders sa kanilang kumpanya or corporation. Magdidepende po yan sa mga sistema, strategy, management ng mga business corporations. Kaya kung income gaining corporation na kailangan titiyakin niya ng gobyerno dahil sa kapag income generating yung company, kailangan nilang magbayad ng
tax or taxes. No? And ito rin, no? Hindi rin lang sa gobyerno, hindi rin lang sa mga businessman, kahit na sa mga schools, no? Sa Parent Teachers Association, no? May botohan din dyan. Pero sa Parent Teachers Association, no? Kailangan talagang parent ang mamumuno or presidente. No? So, no? Iaareglo lang yan ng mga guro, no? Pero ang mga teachers, sila yung mamimili kung sino yung magiging presidente, no? Ng kanilang Parent Teachers Association. Sa classroom naman, homeroom, na mga estudyante pa man din lang, pero nag-i-eleksyon na rin sila kung sino yung magiging classroom president, vice president, hanggang sa meron pang muse, Prince Charming, na kung saan sila kunwari yung magdadala-dala ng kagandahan, kagwapuhan. Pagdating sa mga pageant, sila yung isasabak doon sa mga beauty pageant ng schools. Na naging kultura na rin ng ng para lang Pilipino, no? Sa Pilipinas. Kaya yung mga succession, doctrine of succession, no? Ito, didiretsuin ko na sa simbahan dito sa Santo Papa, na nabanggit na rin lang, o nga siguro alam na ng karamihan, na ang cardinals na mababa sa 80 years old, sila yung College of Cardinals na buboto, mamimili among themselves na kung sino ang susunod na Santo Papa. Papasok yan sila sa sagradong conclave na kung saan, no, exclusive yan, sila lang ang nakakapasok doon at magmumuni-muni, magdadasal, and ask God, the spirit world, all the saints, kung sino ang ma-feel nila, na nararamdaman nila, kung sino yung pinipili o pinili ng Diyos na siyang maging leader ng simbahang Katoliko. Ganun po yung doktrina ng succession sa simbahang Katoliko. Sa iba naman, usually mga founders ng simbahan ang nagiging religious leader or central figure dyan. And kung halimbawa man nawala o namatay na yung founder or pinuno, either monarchical sila na kung namamatay na kumbaga yung hari, yung reyna naman ang papalit. Halimbawa nga sa United Kingdom, pag namatay yun, ito, si Queen Elizabeth II ba yun, namatay siya, ang namuno yung anak niya or apo niya. Yun ang yung nasa lahi ng dugo ang susunod. So parang ganun ang monarchical. Meron ding mga ganyan din sa simbahan na monarchical ang doctrine of succession nila. So hindi lang basta-basta na ibibigay-bigay na rin lang kung sino-sino, iaabot-abot, ia-appoint kung sino yung magiging pinuno sa kanilang simbahan. May kanya-kanyang doktrina ng succession sa mga iba-ibang simbahan. Maraming religion, Maraming religion. Pero religions are only language towards the path of God. Kaya iba-iba man ang relihiyon ng tao o paniniwala ng tao, hindi ito ang mga nagiging iba-ibang daan, kundi iisang daan lang ang pupuntahan nila. Dahil lang sa iisang Diyos at iisa ang napatutunguhan niyan. Iba-iba man ang tinuturo niya, iba-iba ang lingwahe, pero iisa lang ang Diyos at iisa lang ang tatahakin ng mga relihiyon upang
dadako, no, makarating sa Panginoon na siyang may likha. Ganon din ganon ang mga sa simbahan. Sa Islam naman, meron din silang mga pinuno, no? Hindi ko lang masyadong kabisado, pero imam ang alam kong naging isang pari sa kanila, pero meron din yan silang doktrina sa kanilang succession. Andun yan siguro doon sa Quran, Quran ng Islamic world, ng kanila o ating mga kapatid sa Islam world. So ito yung mga pagpapalit ng magiging liderato sa mga iba-ibang institusyon, iba-ibang programa na naway hindi magiging, kumbaga, hindi maging maproblema, maliligalig yung mga kailangang buboto, kundi free lang ang tao. Huwag mo nang dalhin sa mga kung ano-anong mga pamamaraan sa pangkampanya, bilihan ba ng boto o pasikatan. Huwag na yung mga sensationalism. Ang iba, kumukuha na sila ng mga entertainers, para makagather sila ng mga tao. At kung andun na marami na yung tao, saka magsasalita yung kandidato. Ibig sabihin nito, gumamit na sila ng ibang sensational personalities para sa kampanya nila. Ang kabila naman, igagather ba nila ang tao, hindi dahilan sa mga may ayuda ba o may mga parangal ba o mayroong mga programa, magsasalita at sikretong magbibigay na ng kanilang mga ayuda, pera, na kung titingnan ng binibili na nila yung boto mo. Kaya kung ikaw naman nakatanggap ka ng 1,000, pagdating sa presento ng pag-eleksyon, medyo maliligalig ka kung ibuboto mo talaga siya o yung karapat-dapat talagang mamumuno ng gobyerno, ng munisipyo, ng lungsod, ng probinsya, ng senado, ng kongres. Maliligalig ka na dahil sa, kumbaga, may utang na loob ka na. May credit inside ka na para pagbigyan mo rin ng ang kahilingan ng mga nagbigay sa iyo ng pera. At dito nagkaiba ang mga doctrine of succession. Meron niyang talagang eleksyon, pero sa pangangampanya, andyan yung politika. Malay mo, doon din sa loob ng simbahan, may mga church politics din dyan. Na kung halimbawa gusto niya ng na European ang magiging Santo Papa, halimbawa, taga-Amerika, halimbawa, or African or Asian, halimbawa, magkakaroon na yan sila ng kanya-kanyahang usap-usapan kung sinong iboboto mo, sino ang gusto mo. Gusto mo ba Amerikano? Gusto mo ba yung Italiano? Aside sa kanilang mga pagdarasal, meron na rin silang mga pinag-uusap-usapan kung sino ang karapat-dapat. Magtatanong sila, matagal na ito siya, pero ano ba talaga yung background niya? Kaya kailangan, kumbaga, kilalanin nila ang bawat isa kung talagang siya ba'y karapat-dapat maging pinuno. May mga pare na halimbawa nga siya yung mga cashier, kumbaga treasurer, pasintabi na po, pero yan ang isang dahilan kung bakit nagkaroon ng Judas Iscariote. Pera ang nagiging kadahilanan para
nagkaroon ng politikuhan, spy. Ha? Kaya kung saan-saan ding dako, ha? Sa succession, mayroong mga espionage dyan kung sino talaga ang iboboto, no, ng tao at para mabigyan ng paraan ng mga ibang kandidato para sila'y mananalo. Ganon din sa business. Kung kailangan talagang bagsakan mo ng malaking stocks yung korporasyon para ikaw magiging presidente or chief of staff, chief executive officers, bagsakan mo ng maraming stocks. At least 51% ng stocks sa'yo para masigurado ikaw ang mananalo. No? So, politikahan sa pamamagitan ng stocks, ng pera, ng pagkakaibigan, kung ano-anong mga para-paraan. Naging doktrina tuloy ng succession yung mga iba-ibang strategies na yan. Kaya we have to be very careful. Isa nga rin lang ito, experience ko rin ito sa university. State University. Ang mamimili dyan ang Board of Trustees, Board of Directors, and of course, andun yung taga-gobyerno kung state universities or state college. Andun yung CHED, Commission on Higher Education. Ang mamimili dyan yung mga Board of Trustees. At doon sa loob na ng board, andun na yung mga iba-ibang quote-unquote, politikuhan na rin. Kung sino yung magiging presidente, siya yung mag-appoint naman kung sino yung magiging campus dean or chancellor, ganun. Sila na yung magtatrabaho dun. Kaya, politikuhan pa rin dun sa loob. Sana nga lang, kung sa Diyos mismo o para sa Diyos mismo, iisa lang ang dapat piliin natin. Yung totoong maka-Diyos at para sa Diyos, may prinsipyong para lang na sa Diyos ang kanyang buhay at ang kanyang pagsasakripisyo. Sa bansa naman, huwag yung kurakot, huwag yung mga hindi nakakaintindi, huwag yung nasa itaas na halos hindi mo malalapitan at mahingian ng tulong. So, think about it. Malapit na ang eleksyon sa Pilipinas. Sa susunod na linggo, magkakaroon na sa conclave, eleksyon na ng Santo Papa, sa mga bagong bukas na corporations, kung natapos na yung fiscal year nila, kailangang buboto. Sa pagpasok naman ng bagong school year, andyan na naman, uumpisa ulit yung mga Parents Teachers Association, mga classroom officers, etc. Kaya ingat tayo, piliin natin yung karapat-dapat talaga, maka-Diyos at talagang may prinsipyo sa kanilang pamumuno. Lastly, dapat marunong sa strategy, sa sistema, management, itong mga basic na ito. Kailangang marunong sila dyan or else babaliktad ang programa, ang institusyon nyo. Hindi sa pag-unlad, kundi babagsak yan. So, succession, successors, dapat may magandang doktrina, sistema. Yun lamang po. Ito po ang ating Sir Cotaylo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po ang ating Dapit Hapon Sunset Moments ni Sir Cotaylo. Hanggang sa muli. God bless.